Sa madilim na sulok ng Sitio Balete sa Siquijor, may isang kwentong ipinagbabawal na ikwento. Ang kwento ng matandang si Lola Sela at ang mga batang hindi na muling nakauwi. Ngayong gabi, 4 na kaibigan ang susubuking alamin ang katotohanan. Ngunit hindi lahat ng katotohanan ay dapat malaman. Eto na po, araw 1 ng Urban Legend series ko! At andito tayo sa mismong gubat sa likod ng bahay ni Lola Sela. Sabi nila, dito raw may nawawalang mga bata. Totoo kaya? Kung mawala tayo, mag-hello na kayo kay Multo. Tumigil nga kayo, wala nang multo-multo. Tara na sa kubo ni Lola Sela para matapos na tong kabaliwang to. Hindi ba delikado to? Parang may masamang pakiramdam ako. Sa kabila ng tawanan at tapang, hindi nila alam na may nakatingin sa kanila mula sa dilim. Mga matang pula na sumusubaybay sa bawat hakbang nila. Grabe! Ang creepy talaga ng vibes! Uy, tingnan nyo to! May bakas ng paa. Maliit, bata. Baka galing sa kwento ni Lola Sela. Yung mga batang nawawala. Tumigil kayo, baka lang hayop. Tara, pumasok tayo sa loob ng kubo. Ang hangin ay biglang tumigil, kahit ang kuliglig ay natahimik. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat nilang paghinga at ang mahinang pagbukas ng pintong kahoy. May presensya, hindi tayo nag-iisa. Kapalit? Ano to? Bakit biglang ang lamig? Isa, 2, 3, 4. Tumakbo na tayo. Ngunit ang kubo ni Lola Sela ay hindi basta-bastang pakakawalan ang mga bisita nito. Sa bawat hakbang palayo, tila mas lumalapit ang dilim sa kanila. Si Mara? Nasaan si Mara? Hindi siya nakalabas. Bumalik kayo. Hindi na natin siya maibabalik. Tingnan nyo. Makikita si Mara sa pinto ng kubo, pero hindi siya gumagalaw. Nakangiti lang siya. Nakuha ko na ang kapalit. Ngayon kayo naman. Sa umaga, 3 mag-aaral lang ang nakabalik sa bayan. Si Mara. Nanatili siya sa kubo ni Lola Sela, isa ng kaluluwa na nakakulong sa pagitan ng mundo ng buhay at patay. At sa tuwing sasapit ang dilim, maririnig pa rin ang kanyang tinig sa hangin. Tumatawag, nag-aanyaya ng bagong bisita para kay Lola Sela.